Magandang araw mga kaibigan, narito na naman tayo para talakayin ang isa pang pampamilyang sasakyan na may 7 hanggang sa 8 tao ang capacity. Na maihalin tulad din natin sa iba pang mga modelo gaya ng Mitsubishi Expander, Toyota Rush, Suzuki Ertiga at Honda VR-V. Naglalaman din ng mga modernong technology, isang maaasahang makina at may sulit na quality. Yan ang iisa-isayin natin kasama ng kabuuang presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede maklik yung subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update ka lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Madalas sinanap ng marami ang may maluwag na klase ng SUV o di naman kaya MPV na kasya hanggang sa 7 tao ang capacity. Kaya tuloy naging mabenta sa marami ang mga modelo na may mga ganitong amenity. Kaya na lamang ng Mitsubishi Expander, Suzuki Ertiga, Toyota Rush, Toyota Avanza, Toyota Veloz at marami pang iba. Pero sa pagkakataong ito, ipapakilala muna natin ang hindi pa masyadong pamilyar sa karamihan. Isang bagong crossover multipurpose vehicle din na magagamit mo sa kahit saan man lakad sa loob at sa labas ng syudad man. Ang modelong ito na tinatawag na Maxus D60. Isang panibagong pagpipilian na crossover vehicle na ginawa para maging pangunahing gamit ng mga taong nahihirapan mag-commute, mamasahe at maglakad papunta sa kung saan man. Di naman kaya umuwi sa probinsya at pumunta sa malalayong lugar. Ang modelong ito ang tiyak na maaasahan mo pagdating sa bagay na yan. Marahil ilan pa lamang ang nakakilala dito, kaya naman mas maiging malaman mo ang bawat nilalaman nito. Dahil iisa-isayin natin yan sa video na ito. Ang Maxus D60 ay ang entry ng brand sa mid-size na crossover segment dito sa bansa, na may angking kakaibang mga katangian, pormahan at may maluwag na kapasidad. Bukod sa pagiging makinis ng external na disenyo nito at makabagong itsura para sa marami, ang modelong ito ay nagtatampok din ng malawak na dimensyon na itinulad sa ilang SUV segment ng brand, gaya ng Maxus G50 na may 7-seater ang capacity. Itong Maxus D60 ay bago pa lamang din sa merkado ng Pilipinas na kauna-unahang inilabas noon lamang 2021, February 5. Inalabas ito para maging isa sa opsyon ng marami na naghahanap ng mas kaya, sulit at affordable na klase ng vehicle na may 7-seating ang capacity. Naglalaman ng modelong ito ng kakaibang mga katangian gaya ng pagkakaroon ng malakas na makina, kasaganaan sa teknolohiya at pagiging convenient pa. Gaya ng Maxus G50, meron din itong kahangahangang disenyo sa external na siguradong mag-i-stand out sa karamihan, gaya sa harapan sa pagkakaroon nito ng kakaibang front bumper grille radiator na may hugis octagonal na layout. Kitang-kita ang signature cobweb pattern o parang mga sapot ng gagambang disenyo na may kasamang dalawang LED type na mga ilaw sa bawat gilid nito at maninipis na mga ilaw sa itaas na daytime running light. Bukod pa dyan, itong D60 ay nilagyan din sa palibot ng matte black finish kasama ang wheel arch garnish na inaluan pa ng mga silver fairings. Mukha tuloy naging premium model lang isang ito kung titingnan. Pagkatapos niyan, ang kakaibang disenyo ng alloy wheel mags ay binalutan ng parehong mga naka-tubeless tires na klase ng mga gulong nito. May kabuuang sukat naman na 215 by 65 R17. Kasama sa mga pagpapabuti ng biyahe, ang mga suspensions na ginagamit sa modelong ito ay para sa mas maging komportable at napakabanayad na biyahe sa pang-araw-araw. Nilagyan ito ng MacPherson strut na klase sa front suspension, habang multi-link suspension naman para sa likuran, na sinamahan pa ng parehong mga naka-disc type na klase ng mga braking system. Naka-ventilated disc type nga lang sa harapan na siyang madalas na ginagamit para sa mas malakas na brake procedure. Ang modelong ito ay may makina na 1.5 liter gasoline engine, 9-4-cylinder, naka 16 valve at dual overhead camshaft na makina, na sinamahan pa ng turbocharge sa system na nagbibigay ng extra power sa makina nito nang hindi kumukonsumo ng maraming fuel. Ang maganda dito, kahit ihataw mo sa expressway o mga highway, ay hindi ka talaga nito bibitinin dahil sa bagay na yan. Bukod pa dyan, may katipiran din ito sa konsumo sa pamamagitan din ng turbocharge, at siguradong makakatipid ka dito. Ang mil nitong Maxus D60 ay ipinares sa nag-iisang automatic transmission na may 7-speed variable gear shifting at gumagawa ng lakas na 167 horsepower at 250 Nm ng torque. Meron itong kabuuang bilis na umaabot ng 175 km/h at hindi na rin mabagal yan. Ang
Ang fuel tank capacity naman nito ay may 50 liters at kumukonsumo ng matipid na umaabot ng hanggang sa 14.4 km per liter. Pagdating sa mga teknolohiya at function, ang modelong ito ay sinamahan sa interior ng maraming gamit para sa mas maunlad na pagsakay at pagiging convenient. Gaya ng pagkakaroon nito ng interior seats na mga naka-leather cover, foldable at mga adjustable. Mayroon na rin itong cruise control system na nagpapahintulot sa driver na pansamantalang makapagpahinga ang kanang paa sa pagtapak sa accelerator pedal. Sa oras na maiset ang switch sa nakatakdang bilis nito para mas mapanatili ang komportableng pagsakay habang nakatuon pa rin ang driver sa pagmamaniuber ng manubela nito. Kaya naman ang mahahabang biyahe ay hindi na rin mabigat para sa iyo. Kabilang sa mga maaasahan mo pa dito ay ang pagkakaroon ng malamig na aircon system nito. Sinamahan ito ng auto climate control at heater, mga bottle and cup holder at may kasama na ring moonroof at mga console pocket, may mga glove box compartment at mga sandalan na mga armrest. Sinamahan na rin ito ng power door lock at keyless entry, start button na ignition system, pati na ang USB port charging, accessories power outlet at iba pang mga gamit para mas komportable, convenient ang biyahe. Bukod pa dyan, itong D60 ay nilagyan rin ng mga libangan sa mahahabang biyahe. Sa pagkakaroon nito ng 8-inch size display infotainment system na may kasamang Bluetooth connectivity, FM and AM, USB and auxiliary input, touchscreen na rin at may 8 speaker. Pagdating naman sa instrument cluster, ito ay may disenyo ng naka-digital display gauge panel na inaluan ng analog type na detalye. Kuwang-kuwa ang napakaibang klase dahil mas maiintindihan kahit pa ang mga milyahe ng mga estudyante. Isa pang paborito ng mga driver ay ang multifunctional na steering wheel nito na may control sa ilang mga system. A power steering type na naklase at the adjustable na steering column at naka-rack and pinion. Kaya hindi rin mabigat dalhin at i-maneuver. Modelong ito ay napakarami ring mga safety and security sense na dapat mong malaman sa pagkakataong ito. Kagaya ng ibang mga modelo na narito sa bansa, ito ay naglalaman din ng mga pangkaligtasan lalo na sa mga pagpapark sa masisikip na parkingan. Gaya na lamang ng parking sensor. Sinamahan ito ng rear camera para mas maganda ang parking assistance at may front sensor na rin. Bukod pa dyan, ang nagpapagana na rin sa parking brake nito ay electric. Wala nang hihilaing lever dahil papindot-pindot ka na lang. Sinamahan din ito ng engine check warning, pati na rin ng front and side impact beams. Ilagyan na rin ito ng day and night rear view mirror, pati na rin ng child safety locks at ISO fixed child mounts. Kasama rin sa mga safety features pa nito ay ang mga airbags sa driver at passenger seats. Meron din itong crash sensor, mga seatbelt at seatbelt warning. Bukod pa dyan, itong modelo ay sinamahan din ng safety features na suporta para sa braking system. Gaya ng anti-lock braking na nag-unlock sa maigpit na kapit ng brakes sa mga emergency braking o kaya naman bigla mong nagamit ang preno. Sinamahan pa ito ng electronic brake distributor na nagpapalakas naman ng kapit ng preno sa mga kondisyon na paahon o pababang mga kalsada. Kung saan may mga oras na kinakailangan natin ang agarang paghinto sa pinakamalakas na paggamit ng brake procedure. Ito ay nilagyan din ng mga security features gaya ng central locking, power door lock, engine immobilizer system at anti-theft device na siyang tumutulong para mas mapaigting ang security, lalo na kung wala kang sariling parking sa loob ng iyong bahay. Dahil dito ay mas mapapanatili ang seguridad ng sasakyan. Hindi basta-bastang mabubuksan ang mga pintuan at hindi rin basta-bastang mapapagana ang makina nito. Mapapastart ang ignition sa pamamagitan ng mga security features na to. At sa likuran, meron itong rear compartment space na pwedeng paglagyan ng mga bagahe. Isang magandang tail lamp combination na kung saan makikita ang isang mahabang guhit na karugtong ng magkabila ang gilid. Dumaragdag sa lakas ng visibility lalo na sa madidilim. Ang mga ilaw nito ay mga naka full LED lighting system na rin kaya hindi hassle at less maintenance pa. Maliban sa headlamp nito na naka halogen type pa, pero maliwanag na rin naman. At bukod pa dyan, ang modelong ito ay nagkaroon din ng dalawang klaseng variant. Dalawang trim ang ginawang available para sa Philippine market. Bukod sa mga features, magkaiba din ang dalawang variants sa mga tuntunin ng seating capacity. Alinsunod dito ang entry level na Pro standard variant nito
ay maaari lamang upuan ng hanggang sa 5 pasahero, habang ang range toppings nito na tinatawag na Elite, ang top variant ay nakakuha ng karagdagang mga third row seats na upuan na ginawa para sa 7 pasahero. Makukuha lang ang crossover na ito sa isang maliit ngunit makapangyarihang 1.5 liter na makina na may turbocharged gasoline engine. Ang 7 speed nito na nagbibigay ng maximum output na siyang kumukontribute sa mabilis na takbuhan na umaabot ng 175 km per hour at fuel consumption na 14.4 km per liter. At pagdating sa dimension, pareho lang naman ang sukat ang dalawang variant nito na may kabuuang haba na 472 cm, may lapad na 186 cm at kabuuang taas na 173.6 cm. May ground clearance na 18 cm at fuel tank capacity na 50 liters. Dito sa bansa, ang modelong ito ay nagkakahalaga mula sa pinakamababang variant na may presyo na 1,240,000 pesos hanggang sa pinakamataas na klase na nagkakahalaga naman ng 1,338,000 pesos dito sa bansa. Kung nagustuhan nyo ang topic natin ngayon, baka naman pwedeng paklik ng like button at pa-comment na rin ng inyong opinion pagkatapos ng video na ito. Ang susunod na video natin ay katapat na MPV car nito dito sa bansa, kaya mas maiging malaman mo rin kung ito nga ba ay may ibubugas sa susunod nating modelo. May pagka-premium na katangian sa physical na itsurang isang ito. Mukhang mamahaling kung titingnan kasi ang pagkakadesign pa lang sa front face, mga garnish at ilang chrome accent na inilagay ay nakakamangha talaga ang kapugian ng pormahan at lakas ng appearance. Isang 8-seater car na klase na updated din sa makabagong teknolohiya. Ang Maxus G50 na inilabas sa bansa 2 taon na ang nakakalipas. Kaya kung naghahanap ka ng isang MPV car or multipurpose vehicle na advanced at napakaraming features, hindi ganun kamahal, well isa ito sa may i-advise ko sa iyo. Marahil marami pa sa atin ang hindi pa tuluyang nakikilalang modelong ito. Dala ng Maxus brand dito sa bansa at konting background lang mga kaibigan, ang Maxus ay isang division ng SAIC o Shanghai Automobile Industrial Corporation, ang pinakamalaking automotive manufacturer sa bansang China at isa rin sa kinikilalang Fortune Global 500 na kumpanya. Ang SAIC ay nagbebenta ng halos 6 na milyong sasakyan noong pang 2015 at bumuo ng mga joint venture sa ilang brand tulad ng Volkswagen at General Motors. Karamihan din sa mga modelong nagmumula dito ay talagang hindi na pag-iiwanan sa modern looks and physical attribution. At ilan nga sa mga advances of technology kagaya na lamang ng pagiging safety, secured, convenient, classy, comfortable, reliable na mga specs and features sa affordable price ay napagkasya yan dito sa Maxus G50. Kagaya na lamang ng pagiging 8-seater nito, kung tutusin, marami-rami na rin ang mai-accommodate yan. Sinamahan pa yan ng mga high-tech features, pagiging modern image ay maililinya mo na ito sa mga mamahaling sasakyan. Inilabas ito sa bansa na may 4 na klaseng variant mula sa standard na Maxus G50 1.3 manual transmission. Sinundan ng Maxus G50 Pro 1.5 automatic transmission at ang pangatlo naman ito ay ang Maxus G50 Elite automatic transmission na 1.5 na rin. At ang pinaka-premium variant nito na Maxus G50 Premium 1.5 automatic transmission at ilan sa mga bagay na makikita mo pa lang sa external nito, ang naka-LED type na headlamp and tail lamp nito with daytime running light and fog lamp na boomerang shape at naka-chromated na front radiator grille and side mirror nito ay auto-adjustable naman. At may kasama na rin itong rear spoiler with integrated antenna sa likuran at napakagandang design ng alloy wheel na mags. Nakakabit sa tubeless na tires na may kabuuang sukat na 215 by 55 R17. Ang brake na ginamit dito sa front and rear ay pareho ng naka-disc type kaya mas malakas ang stopping force. Ngunit pagdating naman sa suspension, ito ay ginamitan sa front ng MacPherson strut at rear suspension na torsion beam. Basically, ito na talaga ang kadalasang ginagamit sa mga MPV car category na gaya nito. Kaya ang pagiging reliable ay maaasahan mo rin
pati sa malulubak na kalsada. At pagdating naman sa kabuuang detalye ng makina, itong Maxus G50 Premium Automatic ay pinapagana ng 1,490 cubic centimeter na displacement capacity, 1.5 liter gasoline engine inline 4 cylinder, 16 valve at naka Euro 6 compliance engine. At naka turbocharger na rin nga pala na sa pamamagitan nito ay mas naiko-compress ang maraming airflow sa engine cylinder na nagko-contribute naman ng mas malakas na power output at maximum torque. Hindi mausok at eco-friendly, isa yan sa ipinagmamalaki din ito. At may katipiran din kahit papano sa gasolina. Sa malawak na fuel tank capacity na naglalaman ng 50 liters ang full tank, kayang-kaya kahit sa malalayong lugar ay maaasahan mo at mapapakinabangan ng maigi itong Maxus G50. Ang nakukonsumo nito pagdating sa city ride, ito ay nakakaubos ng 1 litro sa layo na 10 km. At kung sa long ride naman, ang fuel consumption nito ay umaabot ng 15 to 16 km per liter. Naka front wheel drive at may gearbox na 7-speed pag automatic transmission yan. Pero pag manual variant ay naka 6-speed lamang ito. So ang advantage nito ay talagang hindi ka bibitinin sa hatawan maging sa arangkada. Dahil kaya nitong mag-produce ng maximum output na 167 horsepower sa kada 5,500 revolution per minute at 250 Nm of torque naman. Ang modelong ito bukod sa napakalakas na performance ay may ilang mga sistemang nakakawaw kagaya na lamang ng pagiging advanced nito sa teknolohiya. Nilagyan na rin kasi ito ng napakaraming mga safety and security features, maging ang entertainment and communication ay hindi tinipid. Sa pagkakaroon ng monitor screen na may size na 12.3 inches at di touchscreen pa. At may Bluetooth connectivity na rin ito. Meron itong USB and auxiliary input at 6 na mga speaker sa loob nito. May FM and AM radio at napakaangas na multifunctional steering wheel. Maging ang mga audio, sound at iba pang function ay makokontrol mo na yan dito sa steering wheel. Isa pa pagdating naman sa safety measure, hindi rin nawawala sa modelong ito ang ABS o anti-lock braking system. With electronic brake distributor at brake assist, mga sistema na nakatutulong sa mas maayos na pagpipreno para mas maging safe sa mga biglaang pagpapahinto ang sasakyan. May mga driver and passenger airbags na rin itong kasama. Mga seat belts sa kada upuan, dagdag comfortability at convenient na rin para sa ating mga pasahero. May front and side impact beams na rin itong kasama. Isang sistemang nag-a-absorb ng kinetic energy during collision o pagkabangga na nagre-resulta ng pagka-damage o deforming ng mga side panels o bumper nito o pang mga side pairings. Gamit ang sistemang ito na nakapaloob sa modelong ito, kung sakali mang magkakaroon ng kolisyon ay mababawasan o hindi ganun kamapupuruhan ang mga occupants o pasahero nito na hindi malalang madamage. Kumbaga, may hill start and assist control system na rin itong kasama na magagamit naman sa mga paahon na kalsada. Na kung mapapahinto ka sa mga ganong katarik na lugar, for example sa Baguio or Tagaytay, hindi mo na kailanganin pang pigain ang pagtapak ng brake dahil sa hill start assist ay kusa na itong mag-i-stay sa kung saan ito nakahinto pansamantala. Sinamahan na rin ng ISO fixed child mounts na poprotekta naman sa mga bata nating kasama. Bukod pa dyan, meron na rin itong electronic stability control system. Ano man ang daanan mo, umulan man o umaraw, o kaya naman sa malulubak ay hindi mawawalan ng balanse at pagiging stable nito sa kalsada habang minamaneho. Meron na rin itong tire pressure monitoring na nagpapaalala naman kung flat na ba ang gulong natin. Hindi rin safe yan para sa mabibilisang takbo, lalo na kung maidadaan mo sa expressway. May kasama na rin itong engine check warning, child safety locks, day and night rear view mirror, at may 360 camera for better parking assistant. May parking sensor and rear camera at marami pang iba. Ganyan ka full pack ang isang ito. Mas lumalamang pa nga kung tutuusin sa mga Japanese brand.
At isa pa pagdating naman sa security features na pang-seguridad para hindi basta makarnap o magalaw ng kahit na sino man. Sinamahan na rin niya ng central locking, may power door locks, engine immobilizer at anti-theft device. Ang steering wheel nito ay ginamitan na rin ng power steering at adjustable na steering column. Naka-rack and pinion kaya mas madaling i-handle. At pagdating naman sa pagiging komportable nito, sinamahan na ng air conditioning na may mga rear AC ventilator with climate control system. Meron na rin itong heater, accessories power outlet at engine stop and start button. Isang sistema na tumutulong na mas mapatipid palalo ang konsumo ng gasolina dahil kung pansamantalang hihinto ito sa traffic light na naka-stop ay kusang titigil ang pag-andar ng makina nito. Meron na rin itong cup holders at may kasama na ring cruise control system. Isang sistema naman na tumutulong sa driver na mas maging relax ang napakahabang biyahe dahil dito sa cruise control system kahit hindi mo na masyadong tapakan pa ang accelerator o gasolina nito ay automatic maintain pa rin ang bilis ng takbo nito. At bukod pa dyan, adjustable na rin ang mga seats nito. May mga headrest at defoldable. Ang premium variant na Maxus G50 1.5 ay naka-leather seat na rin ang mga cover. At pagdating sa instrument panel nito ay napakaangas na rin ang disenyo. Napaka-informative sa mga notification na lumalabas dito. Kagaya na lamang ng low fuel warning light, digital clock, digital odometer with tachometer, electronic multi-trip meter at door ajar warning na sign na lumalabas din dito. At dito sa bansa, nagkakahalaga ang kabuuang presyo nito mula sa pinakamababa na may presyo na 948,000 pesos hanggang sa top variant na nagkakahalaga naman ng 1,338,000 pesos dito sa bansa. Ang mga specs and features na nabanggit natin kanina ay makikita mo lamang na kumpleto yan sa pinaka-top variant, ang Premium Maxus G50 1.5. Ang mas low-end variant pa dito ay hindi ganun kakumpleto sa mga specs and features na nabanggit na natin kanina. Pero bagamat ganun ay napakasulit na rin talaga ng modelong ito na Maxus G50 2023 model. So hanggang dito na lamang po siguro natin yung video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po yung maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. This is Obis Collection. Thank you!